Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening kung saan mo man pinapanood ang video na ito. So, I'm Coach Christine Tan, isa akong health advocate, isang online coach, isa akong motivational speaker. So, ang topic natin ngayon ay paano maging milyonaryo sa networking. Okay? So, bago ko ituro sa inyo yung technique kung paano maging milyonaryo sa networking, ay ituturo ko muna yung programming, no? Bago natin puntahan yung skills kung paano ka maging milyonaryo sa networking business mo. So, ako, nung nag-start ako mag-networking, sa umpisa, nahirapan talaga ako, no? Nung first time pa lang ako mag-network, yung unang company ko ay DXN, no? So, kung alam niyo yung DXN, yun yung unang-unang company ko. Pero, hindi ako nagka-resulta doon. Kasi, nasa training stage pa ako nung time na yon. Hanggang sa tumagal na ako sa network business, no? So, naghanap ako ng ibang company dahil hindi ako nagka-resulta sa DXN. So, naghanap ako. Tapos, after nun, hindi pa rin ako nagka-resulta. Naghanap ulit ako ng ibang company. Hanggang sa meron akong nakausap na mentor. Ang sabi niya sa akin, kahit magpalipat-lipat ka ng kumpanya, kung hindi mo binago ang sarili mo, hindi ka pa rin magkakaresulta. So, ang naisip ko before, kaya ako nagpalipat-lipat ng kumpanya, kasi nung nag-DXN ako, 6 months ako doon, no? Pero hindi ako nagkaresulta, kasi bago pa lang ako eh. Hindi ko alam yung tinatawag na prospecting, hindi ko alam yung inviting. Hindi ako marunong mag-present. Kailangan ko pa si upline para mag-present ng business ko. Diba? Paano kung wala si upline? Eh, hindi ako makakapag-business. Diba? So, yun yung hindi ko alam. No? So, yung nag-umpisa ako mag-networking, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong mag-present. Hindi ako marunong mag-invite. No? Hindi ako marunong sa sarili ko. No? Halimbawa, ang alam ko lang nun ay mangnidnap. Sabihin ko sa kaibigan ko, tara, punta tayo doon, may bibilin lang ako, tapos dadalhin ko sa office namin. So, yun. Yung kadalasan, pag ginawa mo yun, magagalit sa iyo yung kaibigan mo. Kasi, hindi mo sinabi yung totoo. Dahil hindi ako marunong mag-present, so kailangan ko siyang madala sa office para yung upline ko yung magpe-present. Diba? So, yun yung nangyari. Kaya, ang nangyari, akala ko yung company yung may problema, kasi hindi ako nagka-resulta. Hanggang sa may nagturo sa akin, kahit sa ang company ka, magpalipat-lipat, kung hindi mo binago ang sarili mo, hindi ka magkakaresulta. So, ano pala ang dapat baguhin yung sarili ko? Kailangan ko palang baguhin yung sarili ko. Paano ko babaguhin? So, yun. Kailangan mong aralin yung business. Kailangan alam mo mag-present, alam mo mag-invite, alam mo mag-closing. Pag nalaman mong lahat yan, magkakaroon ka ng resulta, no? Kaya yung tinuro niya sa akin, sabi nga nila ng mga speaker, kung sino yung may hawak ng pentel pen, yun yung magtatagumpay. Tama? Ibig sabihin lang nun, kailangan marunong kang magsalita, marunong kang mag-present. Kasi yung time na yon, offliner yung ginagawa namin. Hindi pa uso ang Facebook nung time na yon. Kaya mano-mano. Halimbawa, may kakausapin akong tao, isang oras ko kakausapin, 2 oras. Isang tao lang yun. Diba? So, ibig sabihin, sobrang hirap nung time namin, nung nag-umpisa kaming mag-networking. Hanggang sa natutunan ko gawin yung business, no? So, nung natutunan kong gawin yung business, yun, nagkaroon ng momentum, lumaki yung grupo ko, umabot ng, siguro nasa 500. Nasa 500 yung naging downline ko, down the line, no? So, ang ginagawa ko noon, pumupunta ako ng Quezon Province, Tayabas, Pampanga, pumupunta ako ng Masbate, Bulacan, Laguna. So, halos lahat ng lugar pinupuntahan ko, no? Malalayong lugar. Tapos, yung time na yon, lumaki yung network ko. Hanggang sa, kung pagsasama-samahin ko yung mga kinita ko sa networking business ko, nasa 1 million na po siya, no? Kaso lang, kapag offliner ka kasi, hindi talaga sa'yo mapupunta lahat yung
kita mo. Kasi kailangan mong magpa-incentive sa downline mo, di ba? Yung time na yun, yung downline ko sa Quezon Province, dahil nakakuha sila ng stockies, ang ginawa ko, as incentives nila, inano ko sila sa hotel. Nilibre ko sila. Para kasi yun yung pangarap nila eh. Ako kasi tinatanong ko sa mga downline ko kung ano yung mga pangarap nila na gusto nilang matupad, diba? Dahil nga sa probinsya sila, diba? Hindi pa sila nakakatungtong ng Manila dito para mag-enjoy. So, ang ginawa ko, pinapunta ko sila dito para mag-enjoy, diba? Kasi pag napasaya mo ang downline mo, mas malupit pang humataw yan, no? So, meron ako naging leader sa Davao. So, ang ginawa ko, meron akong downline na pupunta doon, 2, kasi nga, ang dami kong presentation, kaliwat kanan yung boom ko, halos twice a week nagbo-boom kami sa Jollibee, no? So, hindi ko na kayang pagsabayin yung, kumbaga, hindi ko na kayang hatiin yung aking katawan. So, meron akong pinapuntang downline sa Davao, so, binigyan ko sila ng pamasahe, 16,000, saka nung panggastos nila, para sila yung mag-speaker dun sa Davao. Kaya ang ginagawa ko sa mga core leader ko, tinuturuan ko sila maging speaker. Kasi kapag tinuruan mo sila na maging speaker, kahit halimbawa meron ako dito presentation, 100 silang tao aaten. Tapos nagkasabay, meron din dun sa Davao presentation, 100 na aaten. Instead na i-cancel mo yung presentation ngayon, bakit hindi ka nalang magpadala ng ibang speaker doon para nagpe-present ako dito, nagpe-present din siya doon. Di ang dami naming activities na nagbibigay ng resulta, no? So, yun po yung nangyari. So, kung pagsasama-samahin ko yung aking naging income sa networking business ko, umabot na siya ng 1 million. Pero, kasi nga, di ba, no, nagagamit mo kapag kasi kumita ka sa networking, ang nangyayari dyan, dahil ngayon ka lang nakahawak ng ganong kalaking pera, parang na-overwhelm ka na gusto mo lahat subukan, di ba? Lahat ng mga bagay na hindi mo nabili, gusto mong bilhin, lahat ng mga gamit na mamahalin, mga bag, mga damit na original, talagang gusto mo lahat bilhin yan, di ba? Kasi syempre, parang gusto mo maranasan yung nararanasan ng mga, di ba, yung mga top earner na sobrang dami ng bibili, no? Tapos, ang daming napupuntahang magagandang lugar, nakakapagbakasyon. So, lahat yan talagang gusto mo maranasan din, no? Kumain sa mamahaling restaurant, pumunta sa mga mamahaling hotel, diba? Magbakasyon. So, yun, naranasan ko pong lahat yan. So, yun nga lang, meron akong mentor na naatinan na ang tinuro sa amin, ang mga networker kasi, pag kumita ng malaking pera, ubus-ubos biyaya, di ba? Ubus-ubos ang biyaya, di ba? So, ayun, kadalasan, sakit po yun ng mga networker, yung ubus biyaya. So, ang tinuro sa amin ng isang mentor na inatinan ko, binayaran ko yun ng 5,500. So, lahat ng downline ko, pinaatin ko doon. Ganun kasi kami, addi kami sa training na may bayad talaga as in. Pero, after naman namin magbayad ng mga training, ay malaki naman yung balik sa amin. So, halos lahat ng mga kinita ko talaga, more on training. Meron kaming training na naatinan. Katulad, ito, yung 1 million 90 day challenge. Naka-attend kami 3 days na training to sa Tagaytay. Ang binayad ko dito, kasama yung 2 kong downline, 30,000. 30,000 yung binayad ko. 3 days na training yon. So, ang ganda naman, maganda yung naging training kasi ipoprogram ka kung paano mo kitain yung 1 milyon. Ipoprogram ka kung paano mo kitain ang 1 milyon. So, yun, meron kami natin na training na hindi tinuro kung paano kumita ng 1 million eh. Ang itinuro niya kung paano ka makakapag-save ng 1 million. Yun yung itinuro niya, no? Ang challenge, paano mag-save ng 1 million? Kasi nga, kadalasan ng mga networker, di ba, nauubos yung pera nila. Kumikita ng malaki, pero nauubos din. Kasi nga, maraming lumalaki yung lifestyle, di ba? Kung ibig sabihin, yung lifestyle mo is 10,000 lang nung nagtatrabaho ka lang, empleyado ka lang. Tapos nung
kumita ka ng malaki, naging 100,000, naging 50,000 a month na yung lifestyle mo, naging 100,000 a month na yung lifestyle mo. So, lumalaki yung, umaangat yung ano mo, yung gastusin mo monthly, no? Nagtataas yung level, no? So, ganun yung nangyayari. Kaya yung isang mentor na inatinan namin, tinuruan kami kung paano makakapag-save ng 1 million. Pero ang topic natin ngayon is paano kitain ang 1 million sa networking. So, ito, katulad nga sa librong ito, para kitain mo yung 1 million sa networking, kailangan muna maintindihan mo na ang 1 million ay maliit lang na pera. No? Kasi pag hindi mo naintindihan na ang 1 million ay maliit lang na pera, mahihirapang sumabay yung mind mo para makuha mo siya. So, yun tinuro sa akin ng mentor ko na kailangan isipin mo na ang 1 million ay maliit lang na pera. Kasi kadalasan, di ba, pag sinabing 1 million, ang tingin natin sobrang laki na pera yon. Kasi nung bata pa ako, akala ko ang 1 million, isang attached case eh. Pero hindi naman pala. Ang 1 million, ganyan lang po isang dangkal lang ng tagwa 1,000. Isang dangkal lang po siya ng tagwa 1,000, no? So, ganun lang po pala kadami ang 1 million. Isang dangkal lang ng tagwa 1,000, no? So, bago tayo tumapik doon na paano mo makukuha ang 1 million sa pagne-networking, so, ito po yung kailangan ma-program muna yung mind mo na maliit lang po ang 1 million. At, kapag meron kang pangarap na gusto mong makuha, ito ay matutupad, no? Kapag isinulat mo sa papel. So, mas maganda na dinodrawing mo sa papel yung mga pangarap mo na gusto mong matupad. Katulad po ng kwento ni Robert Monty. Ito po si Monty Roberts. Si Monty Roberts po, isang estudyante na nakatira lang sa gilid lang asyenda, no? Ang kanyang tatay ay tagapangalaga ng mga kabayo sa isang malaking asyenda or farm. So, parang rancho. So, siya po ay nag-aaral at pinagawa sila ng assignment ng guro nila na mag-drawing siya ng kanyang pangarap, no? So, nung pinasa niya na yung drawing niya sa teacher niya, yung kanyang drawing ay magkaroon siya ng rancho. So, i-drawing niya yung malaking rancho. At mayroong maraming kabayo. Yan. Maraming kabayo at maraming rancho. Ayan, si Monty Roberts. So, ito yung kanyang, drawing. 4,000 square foot house in the middle of my 200 horse ranch. So, yun yung kanyang drawing, di ba? So, yung teacher niya ay nagalit at sinabihan siya na kapag hindi niya binago yung kanyang drawing ay ibabagsak siya dahil hindi siya realistic. Hindi daw realistic yung kanyang pangarap, no? Paano siya magkakaroon ng rancho? Isa nga lang silang tauhan, di ba? Sa rancho. Doon lang sila tumitira sa gilid lang ng rancho at nag-aalaga lang ng kabayo ang kanyang tatay. So, hindi daw realistic, sabi ng kanyang teacher. So, tagtanong siya sa kanyang tatay, sinabi niya na kung ano ang gagawin niya. Dahil, ibabagsak daw siya ng kanyang guro kapag hindi niya binago yung kanyang drawing. So, ang payo sa kanya ng tatay niya, sabi niya ito, "Look, son, you have to make up your own mind on this." No? So, siya yung magdidesisyon kung ano yung gagawin niya. Kung babaguhin niya ba yung drawing niya o itutuloy niya pa rin kahit bigyan siya ng hindi siya papasa ng teacher niya. So, ang ginawa ni Robert Monty ay pinasa niya pa rin yung kanyang drawing na nakalagay doon yung kanyang pangarap. No? So, kahit ibinagsak siya ng kanyang guro. After ilang 30 years, nagkaroon siya ng rancho. Kung ano yung dinrawing niya sa papel, no? Yung kanyang dinrawing ay ganun din yung kanyang nakuha.
no? 4,000 square foot house in the middle of my 200 horse ranch. So, yun yung kanyang nakuha. So, ibig sabihin, kapag pala ang isang bagay ay in-drawing mo, sinulat mo sa papel, makukuha mo siya. Yung tinatawag na law of attraction. No? Law of attraction. Kaya, ang nangyari, ito ay true to life story po Totoong nangyari po ito sa buhay ni Monty Roberts. Search niyo po sa internet. After 30 years, yung kanyang teacher ay may field trip sa 30 mga estudyante. So, doon sila pumunta sa rancho ni Monty Roberts. So, nagkita sila ng teacher niya at sinabi ng teacher niya na marami pala siyang mga bata na ninakawan ng pangarap. So, ibig sabihin po dito na kapag nangarap ka po, kahit malaki po yan, basta isinulat mo siya at naniwala ka na makukuha mo siya. Then, dito po, tinuro po dito sa libro na to na paano kitain ang 1 milyon in 90 days challenge. So, ang sinabi po to, dinivide po ang 1 milyon sa 90 days. So, kailangan mong kumita ng 11,000 a day. No? 11,000 more than mga siguro 12,000 a day. So, kailangan mong kumita ng 12,000 a day para makuha mo yung 1 million na income sa loob ng 90 days. So, sabi ng libro na to, kapag daw sinabi mo yun sa mga tao na ano lang yung buhay, kumbaga, level lang yung buhay nila, hindi sila maniniwala kasi iisipan nila na mahirap makuha ang 1 milyon. Pero, kapag ito ay sinabi mo sa mga taong negosyante, katulad ni Henry C., Gokong Wei, Lucio Tan, diba? Ang 1 million in 90 days challenge ay matagal para sa kanila. Baka nga 30 minutes lang ay kumita na sila ng 1 million. Tama? Ganun kalakas ang kanilang mind power. No? Ganun kalakas. Bakit? Dahil yung environment na pinaglakihan nila ay ganun yung level. Pero yung environment na pinaglakihan ng mga taong hindi naniniwalang makukuha nila yung 1 million ay nasa level na ang pera ay mahirap kitain. Diba? So, magkaiba. Magkaiba ng mindset. Magkaiba. Kaya yung libro na to, yung nagpapatunay na kaya mong kitain ang 1 milyon. Kailangan mo lang maniwala. No? So, ngayon, dadako tayo sa networking. Paano mo makukuha ang 1 milyon? Kapag ba nagkaroon ka ng distributor, ay makukuha mo na ba agad yung 1 million? Kailangan ba makakuha? Ilang distributor ang dapat makuha mo para makuha mo yung income na 1 million? Ayan. So, ilang distributor dapat ang makuha mo para makuha mo ang income na 1 million? Ayan. So, kapag po gusto mong kumita ng 1 million, ang kailangan mo lang gawin ay yung mga distributor mo, kailangan mo silang ma-convert into influencer, no? Influencer. So, kailangan mo palang ma-convert yung mga tao, yung mga downline mo. Nandito yung kopya ko Hindi ko makita. Ito. So, yun. Kailangan mo lang pala na ma-convert mo yung downline mo into influencers. Yung mga distributor mo ay mako-convert mo into influencers. Pag hindi mo na-convert yung mga distributor mo into influencers, mahirap pang makuha ang 1 milyon. Paano mo mako-convert ang distributor mo into influencers? So, ito po yung characteristic ng mga distributor na characteristic of an influencer.
influencers, no? Nakakabulol eh. Characteristic of an influencer. So, ang number 1 ay independent. So, ibig sabihin ng independent na hindi mo na kailangan silang pukpukin, na gumalaw, kumilos, minuminuto sasabihan na mag-recruit ka, mag-present ka, magsipag ka, hindi na kailangan, no? Yun yung number 1. Number 2 naman is problem solver. Ibig sabihin, kapag may dumating na problema, kayang-kaya nilang lunasan yung problema. Hindi sila na-stress sa problema, kundi ginagawa nila ng solusyon yung problema. Number 3, consistent. Kailangan yung ginagawa nila is consistent, no? Kailangan, kung ikaw ay nag-i-invite, nagpi-present, nag-closing, dapat lagi mo yung ginagawa, no? Araw-araw mo siyang ginagawa. Hindi ka dapat nag-i-skip, no? So, number 4 is creates action. Action, ibig sabihin, hindi siya napapakali nang hindi siya nagtitake ng action. So, kung siya ay part-timer lang, after ng trabaho, kaya niyang ibigay yung time niya para sa kanyang network. No? Tapos, yung pang-5 is big vision. Meron siyang malaking vision kung saan papunta ang kanyang pangarap o goal. Meron siyang malaking vision na bakit siya bumabangon sa tuwing umaga, bakit siya nagsisipag, diba? Kasi meron siyang malaking vision. So, ito yung dapat na hanapin mo. Hindi ka kikita ng 1 million kapag hindi mo pa naku-convert yung iyong distributor into influencers. No? Kapag ba nagkaroon ka ng 300 distributor, kikita ka na ba ng 1 million? Hindi. Kailangan mo muna silang turuan na maging influencers sila. Kapag nakakuha ka na ng mga influencers, dun ka nakikita ng milyon sa networking. No? Magkaiba po kasi ang distributor sa influencers. Ang distributor lang po siya. Nagdi-distribute ng product. So, hindi po siya influencer. So, kailangan mo palang ma-convert yung distributor mo into influencer. Para malaman mo na ang distributor mo ay meron ng characteristic ng influencer, ito yung kanilang katangian. Independent, problem solver, consistent, create action, big vision. And yung number 6, idadagdag ko, focus. Kailangan nakapokus ka. No? Kaya nga yung mga kabayo, diba, mayroon silang piring dito kasi nakapokus lang sila kung saan sila papunta. Tama? So, yun po yun. So, kapag nagkaroon ka na ng mga distributor na na-convert mo into influencers, dun papasok yung income mo at magiging milyonaryo ka. So, meron siyang 50 na influencers. Nagkaroon siya ng 50 na influencers, kumikita na siya ng milyon. Bakit? Kasi yun yung mga tao na tuloy-tuloy na nagpapasok ng sales sa grupo mo. At kapag nangyari yon, dun ka na mag-uumpisa na kumita ng passive income. No? So, yun lang po yung katangian. No? So, ulitin ko yung katangian ng influencers ay independent. Ibig sabihin ng independent, gumagalaw siya kahit di mo siya pukpukin. Kapag may nakita kang ganun distributor, ibig sabihin, influencers na siya. Problem solver. May mga problema pero hindi siya naapektuhan ng problema. Nagagawa niya ng solusyon. No? Consistent. Tuloy-tuloy lang siya sa paggalaw. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-invite, sa pag-prospect. Kahit may mga negative, kahit may mga nagda-down sa kanya, hindi siya tumigitigil. Create action. Action. Gumagawa siya ng mga activities na nagbibigay ng resulta and big vision. No? Mataas yung kanyang vision, alam niya kung saan direction yung pupuntahan niya. At yung number 6, focus. Focus siya kung saan siya
papunta. Kapag nakakita ka ng ganitong distributor, kailangan mo lang mag-build ng 50 to 100 or nasa 300 na influencers. So, doon, mag-uumpisa ka ng kumita ng milyon sa networking business mo. Ay, so kung meron kang natutunan sa video na ito, pwede kang mag-comment yan sa baba para ma-chat out kita sa aking ginagawang mga video. Hello kay Jerry Mias, Jerome Grace, Coach, good coach, mentor. Thank you po sa mga nanood. Asineto Lausa, Melvin Obligado, Cedric Ramos, Edgardo Binas, Narj Labu, John Devon Reyes, Edgar Atig, Mean Reyes, Jeremas, Jerome D. Gracia. Okay. Hello kay Jerry Station, Edwin Moster. So, sa mga nanood, pwede nyo pong i-share ang video na to at screenshot nyo po para makasali kayo sa raffle natin sa April 30, 6 p.m. Pwede po kayong manalo ng 30 pesos na load at 50 pesos na load. So, marami na po nag-send sa akin ng screenshot, no? So, i-share mo lang po to sa group page or sa GC. Basta kahit saan nyo mo i-share o sa wall. Tapos, screenshot mo lang, send mo sa akin para makita ko at makasama ka sa raffle na bubunutin natin sa April 36 p.m. So, thank you po sa inyo at sa mga gusto pang matutunan kung paano po magkaresulta sa networking business nila ay subscribe niyo po yung aking YouTube channel, Christine Tan TV 2020. Marami po kayong matututunan doon, lalong-lalo na po yung programming ng mind about law of attraction. Ang paano darating yung blessing ng kusa, yun po yung tinatawag na the law of less effort. At marami po yung matututunan doon, so subscribe nyo na lang po. And thank you and God bless. Coach, ano po company nyo po? Yung company ko, nandiyan po sa wall ko, tignan nyo na lang po. Ayan. Tignan nyo na lang po sa wall ko yung aking company kasi hindi ako pwede mag-mention ng company dito dahil marami pong nanonood na iba't ibang leaders ng iba't ibang company. So, syempre, pangit naman po na i-market po natin dito, no? Nandito po tayo para magturo sa lahat ng mga nagne-networking na mga baguhan na gusto nilang matuto kung paano kumita sa business po nila. Okay? So, thank you and God bless po sa inyong lahat.